Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Dalawang hitman ni Duterte sa kulungan at ang revelasyon ni Las Cañas halos magkakapareho. Bakit ko po ito nasabi? Ayon po kasi sa mga revelasyon ng dalawang hitman or birador ni Digong sa kulungan, napag-utusan daw silang patayin ang dalawang malaking Chinese drug lord na nasa kulungan. At kung matatandaan po ninyo sa interview naman ni Las Cañas na dating hitman din ni Digong at kasama sa Davao Death Squad, sinabi niya sa interview na pinapapatay ni Digong ang mga bigatin na drug dealer sa karatig niyang bayan, para daw masulo ni Digong ang pamumuno at pagdidistribute ng druga. Ayon yan sa salaysay ni Las Cañas, halina't panoorin at balikan natin ang revelasyon ni Las Cañas sa interview sa kanya ni Antonio Montalvan. So let's focus on Aldong Paruhinog. My question is, why did Superman order the killing of Aldong Paruhinog of Osami City when Superman was already president? A lot of people are asking that, no? And many believe that it's not only because Aldong Paruhinog was involved in drugs. Was there a drug relationship between the two? Yes. That we do not know? Can you tell us? Yes, it was Mayor Duterte and Mayor Aldong Paruhinog when they met, including Captain Makasait. At the time, when I was the personal escort of Captain Makasait, why Aldong Paruhinog was assassinated, including his family? Yes, why? Because Aldong Paruhinog knows so much of Duterte, of the drug trade of Duterte. Of the drug trade? Of Duterte. Especially the brother of Michael Yang in Cagayan de Oro City. And one thing, meron pang gustong ipapatay si Mayor Duterte kay Aldong Paruhinog na mayor sa Misamis Occidental. Nalimutan ko lang ang pangalan pero hindi pinatay ni Aldong. Isa yun, nagkalit masyado si Duterte dahil itong parang taong ito ay Filipino US citizen pero working with the US DEA. Oh, I see. Sunog na si Duterte sa tinuod lang sa US Drug Enforcement Agency. Digong, sunog ka na. It was Superman who wanted this mayor killed. He asked Paruhinog to kill. But it did not happen. It did not happen. That's why he killed Paruhinog, including his wife. Because they knew. They knew so much. So, a lot of people, sir, in the Philippines are thinking that it was one reason why he had Paruhinog killed also was because in order to contain the drug trade, because he considered also the drug trade of Paruhinog as a competitor. Yes. Drug trade of Paruhinog as a competitor. Yes. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang testimonya ni Las Cañas. Malinaw niyang sinabi dito na puwera sa kampanya ni Duterte na pagsugpo ng druga dito sa bansa. Isa rin sa motibo ni Duterte ay mabawasan ang mga kakompetensya niya sa pagbenta ng droga dito sa Pilipinas. Ayon yan sa salaysay ni Las Cañas. At ito mga kabunyog, pakinggan naman natin ang testimonya ng isa sa mga hitman ni Digong, na kung saan inutusan silang patayin ang tatlong Chinese drug lord sa loob ng kulungan, at kung mapapansin po natin, halos magkapareho ang kanilang sinasabi ni Las Cañas at itong dalawang hitman ni Digong sa kulungan, na i-eliminate lahat ng kakompetensya ni Digong sa pagbebenta ng druga. Noong mga bandang July 2016, habang sinisilbi ko ang aking sentensya sa maximum compound, dumalaw sa akin ang kaibigan ko na si SPO4 Arthur Narsulis. Si SPO4 Arthur Narsulis ay kaklase ko noong high school. At sa kanya din ako humihingi ng tulong ng aking kaso. Siya ay naka-assign sa CIDG 11 at nakabase sa Davao City. At boss niya si Colonel Edelberto Leonardo, Regional Chief ng CIDG 11 Davao City, at Lieutenant Colonel Rina Garma. Noong araw din yun, nakiusap sa akin si SPO4 Arthur Narsulis
at sinabi niya na may ipatatrabaho ako sa iyo at may basbas sa taas. Baka matulungan ka rin namin na makalaya. Kakausapin ko namin ang presidente. Sabi pa ni SPO4 Arthur Nasulis, sayang din itong isang manok kada ulo. Sa aking pagkakaintindi at pagkakaalam, ang isang manok ay 1,000,000. Tinanggap ko ang alok ng SPO4 Arthur Nasulis na pera at pangakong makakalaya ako. Dahil naniniwala ako sa kapasidad at kakayahan ng boss niya na si Colonel Edelberto Leonardo na matutupad nila ang kanilang pangako dahil sa malakas sila sa taas. Tinanong ko kay SPO4 Arthur Nasulis kung sino ang mga tatrabahuin at pinakita niya ang isang kapirasong papel na naglalaman ng mga pangalan ni na Chukintong at Jackson Lee. At sinabi pa ni SPO4 Arthur Nasulis na 3 sila, ngunit yung isa na may pangalan na Peter Wang ay darating mamayang gabi dahil manggagaling siya sa ibang kolonya. Nagpakita pa si SPO4 Arthur Nasulis sa akin ng isang papel na naglalaman ng iba't ibang pangalan ng 32 na Chinese drug lords na nakapiit sa iba't ibang kolonya. Sinabi pa ni SPO4 Arthur Nasulis na ang mga Chinese na mga ito ay drug lords at galit ang presidente sa kanila. Kinabukasan at sa mga sumusunod na araw, nagmanman ako at nagtanong-tanong ako tungkol sa 3 Chinese drug lords. At nalaman ko na ang mga ito nakakulong sa foreign ward na bakod ang pagitan sa amin at may barbed wire pa. Kaya isang gabi, tumawag ako kay Arthur Nasulis at sinabihan ko na mahihirapan ako na kunin yung 3 Chinese drug lords kasi nakabukod sila. May bakod at may barbed wire pa. Sinabihan ako ni SPO4 Arthur Nasulis na maghanap ako ng kasama ko para sa trabaho sa 3 Chinese drug lords. Ibabartolina na lang kami at doon na namin isasagawa ang pagpatay. Dito ko na kinausap si Fernando Magladaro na kasama ko din na bilanggo sa Davao Penal Farm and Preston Farm. Si Andy ay kaibigan ko at alam ko na isa siyang trabahante. Sa sumunod na araw ay bumisita si SPO4 Arthur Nasulis at kinausap kami ni Andy sa labas ng Davao Penal Farm. Dito binuksan ng gate officer ang control gate at nakita ko din sa gate si Superintendent Gerardo Padilla at tinapik pa ako. Noong papalabas kami ng gate, narinig ko yung isang empleyado sa pintuan, napuntahan si Fortaleza, Major Fortaleza. Sabihin nyo na may dalaw siya, ang classmate niya na si Garma. Ang Garma na tinutukoy ay si Lieutenant Colonel Ruina Garma na sa pagkaalam ko ay taga CIDG. Kilala ko si Lieutenant Colonel Ruina Garma na karelasyon ni Art SPO4 Nasulis. Kinabukasan, nagkaroon ng search at pinalabas na may nakuhang sachet ng shabu sa aking bulsa. Dahil dito, ako ay dinala sa Bartolina, Silda 6, kung saan nakasama ko si Fernando Magladaro na nakuhanan din ng shabu sa bulsa. Sa loob ng Bartolina, lumapit si Jimmy Fortaleza at sinabihan ako ng, "Tol, trabahuin nyo yan. Hindi kayo pwedeng pumalpak." Habang nasa Bartolina kami,
si Jimmy Fortaleza ang nagbibigay sa amin ng kanin, ulam, sigarilyo at coke. Pagkaraan ng 2 araw, dinala ng mga taga-Bucor yung 3 Chinese drug lords sa Bartolina, Silda 6. Ayaw nilang pumasok nung una dahil nakita kami sa loob ni Fernando Magdadaro. Dahil dito, nilipat mula kami sa Bartolina, Silda 4, saka pumasok ang 3 Chinese drug lords at pagkaraan ng ilang minuto ay binalik din kami sa Bartolina, Silda 6. Noong August 13 ng gabi, pinagsasaksak na namin yung 3 Chinese drug lords. Ginamit ko ang korta at pagsaksak at si Fernando Magdadaro naman ay gumamit ng 29 balisong sa pagsaksak. Ang korta at 29 balisong na nagamit ng palaksak na binigay ni Leo Pinkian 1 araw bago yung insidente. Tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Sandali lang, no? Teka muna, medyo seryoso yung sinabi mo eh. Pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Pwede bang ulitin mo kung ano yung sinabi mo? Habang naglalakad kami, papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawa, dinuguan. Meron kang kasing binanggit eh, na pangalan eh. Yung nandito sa number 29. Ito ay pinaninindigan mo. Opo. Pwede bang pakiulit mo ulit kung ano yung sinabi mo dito? Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Nakakausap mo ba si President Duterte? Naririnig ko lang palagi yung boses niya, kaya pamilyar yung boses na narinig ko. Sige, patuloy lang. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Pagkatapos kaming imbestigahan sa IS, kinausap kami ng hipi ng Bartolina na si Jerome Glassi. Pinapapili kami kung saan selda ang gusto namin at pinapalinis ni Superintendent Padilla. Pinili namin ang Bartolina, Silda 6 at doon kami naglagi ng 3 linggo. Pagkatapos ng 2 araw, dumalaw sa akin si SPO4 Arthur Narsulis at sinabihan kami na nandito na ang reward ninyo na tig-1 milyon. Saan ko ito ibibigay? At ang sagot ko, ibigay mo ang 1 milyon sa asawa ko. At ang sani naman ni Fernando Magdadaro, ibigay ang 1 milyon sa kanyang asawa. Pagkaalis ni SPO4 Narsulis, naisip ko na ang usapan namin ay 1 milyon kada ulo. Kaya kulang ang reward na natanggap ng mga asawa namin. Ngunit naisip ko rin
Naisip ko rin na easy target lang naman at importante ay ang kalayaan namin. Noong sumunod na araw ay dumalaw ang asawa ko at ang asawa ni Fernando Magdadarong at kinumpirma nila na natanggap na nila ang tig-1,000,000. Palagi kong tinatawagan si SPO4 Arthur Narsulis tungkol sa aming paglaya. At ang palagi niyang sinasabi, mag-antay-antay lang kayo, makakalaya din kayo. Sabihan namin ang presidente. Naghintay kami sa pangakong yun hanggang matapos ang administrasyon, hindi kami tinulungan na lumabas. Hanggang sa pinaamin nila ang kaso ng pagpatay sa 3 Chinese drug lord at kinasuhan kami ng homicide. Ngunit sa kalaunan namin para matapos na at tulungan kaming makalaya. Nakumbik kami sa pagpatay sa 3 Chinese drug lord. Ibinigay ko itong salaysay na ito dahil sa galit ko sa kanila. Ginawa naman naming ang pinatrabaho nila pero hindi naman tinupad ang kalayaan na pinangako. Ang lahat ng sinasabi ko ay sa salaysay na ito ay pawang katotohanan lamang at walang sino man ang nagturo o nag-impluensya. At alam ko rin na maaring gamitin laban o pabor sa akin, sa ngayon ito ay na lang po ang masasabi ko at wala nang idadagdag pa sa aking salaysay. Bilang patutuo, lumagda ngayong ika-21 Agosto 2024 ng lungsod ng Baguio. Maraming salamat. Okay, salamat Mr. Tan. Ito bang sa salaysay mo, pirma mo ito? Opo, Your Honor. Okay, meron ka pa bang idadagdag na Wala na po. wala ka nang dadagdag? Okay. Yan po mga kabunyog, narinig po ninyo ang salaysay ni Las Cañas at isa sa mga hitman ni Digong sa kulungan na kung saan nagbulgar ng kanyang salaysay nitong ginanap na quadcom ng Kamara sa pag-iimbestiga dito sa extrajudicial killing na nangyari noon sa panahon ni Duterte. Pinaghambing ko po ito para makita natin kung ano talaga ang motibo ni Digong kung bakit niya ipinapatay ang 3 Chinese drug lord. At malinaw naman sa sinabi ni Las Cañas na puwera sa hangarin niyang mabawasan ang drug lord sa bansa. Isa dito ang rason ay ang mabawasan na rin ang mga kakumpetensya niya sa pagbibenta ng droga. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.